Ako si Desiree Carlos, reporter during the pre-ed sa Malaya. I covered yung human rights beat of MMC at Quezon City Hall. Pero ako naman, gusto ko lang nagko-cover kasi I did cover the local courts noong kasabay ng police beat eh. Kaya naintindihan ko yung court stories. But sa akin, although I had stories na I was tipped and led to them. Yung Metro Manila Commission, yung the funds of MMC, were used for the KBL campaign in 1984. Ang kapal nung papeles noon. Ang nagbigay ng file noon, dating MMC employee. Whistleblower yun. Sabi niya sa akin, nakikita ka namin sa MMC. Oo, alam namin, malaya ka. Kasama ko si Noli Alparce. Kasi di ba binigay sa'yo yung papel? Ngayon, i-meet namin siya for... Siyempre, papel lang yun. Hindi naman namin naintindihan masyado yung papel. Yun ang problema, mga voucher siya eh. So, we had to meet with him. Si Noli naging kapartner ko dahil doon kasi may body system nga eh, kailangan may kasama. Hindi pwedeng pupunta ka lang mag-isa. So, tas alam na, mas naiintindihan siguro ni Padre, no? Kasi numero eh. Hirap ako sa mga numero. Mag-a-add ka kasi kung magkano yung ginamit na MMC funds for KBL campaign. So, yun yung isang may tumulong. Binigay, talagang nag-tip. Talaga namang maraming nagtitip. Maraming dictatorship eh. Tumutulong sila, nagbibigay ng tips sa mga yan, lalo na sa MMC. Makulit kasi si Joy. Ito, sa akin kasi iba pa yung experience ko kasi sa editorial. Ito, kunwari yung table ko. Basta bababa yan from admin ang, di ba, bababa, pasok editorial. Alam mo siya na kasi may na eh. Oh, ano storya natin ngayon? Yung gano'n eh, tangina, malaki ba kayo dyan? Ganyan. Eh, nandun ako sa yung alcove, yung papasok, doon ang table ko. Alam ko na nandito na mararamdaman mo naman yung energy, malakas eh. O, Des, tangina, may storya ka ba dyan? Ako talagang tinatry ko maghanda parati ng storya para sa kanya. Kasi yun eh. May storya ka ba dyan? Nahihiya ka naman na wala kang storya. Because of that, I was, encouraged, driven to look for stories all the time na hindi yung usual story. Yun yung training ko na masasabi kay Burgos. Kaya hindi ako nagde-rely lang sa tip din. Ganun yun. Alam ko naman dadating yan eh. At saka training natin, di ba, na maghanap tayong storya. Nag-i-investigative talaga. Kasi sa akin, kaya mahal ko ang Malaya because dyan ko nagamit eh. Naging tunay akong journalist noong nasa Malaya ko. Kasi I was with Express. Maganda training ko naman sa Express. Mababait sila doon, no? But you cannot write everything under the sun, no? May may limits. Pati pag-iisip mo, may limit. Kasi alam mo, hindi naman gagamitin, eh. Diba? Hindi ka pwede mag-isip na talagang journalist doon. Kasi may mga sagrado sa Express. Sa Malaya, walang sagrado. Basta totoo, isulat mo. Hanapin mo yung storyang totoo. Yun pa yung pinakamoto ko nun. Hanapin mo yung totoo. Kahit lasing na ako umiinom, nakakarinig ako ng storya. Siyempre, pag gabi, pagod na, stress out. Saka hindi, meron akong isang source na trellis ang gusto niya parate. Kino-cultivate ko yung source. Sa kanya ko nakuha yung proposed presidential decree, pipirmahan na, opening all bank accounts, private bank accounts, for scrutiny ng gobyerno. Natatandaan niyo yun, yung presidente. Yun yung gusto ko sana next nagbabankran, sabi nila sa akin, huy, economic sabotage na yan. Hindi na pwede isulat, makukulong na tayo dyan. Pero yung first story came from that, yung dinedevelop ko pa lang siya yung ayaw niya talaga ibigay yung PD. Kaya kailangan kong uminom gabi-gabi para lang samahan siya. Sa kabilang lamesa, may nagkwekwentuhan, Joel. Sabi nila, huy, pare, punta tayong Bacolod. Balita ko, ganito. Yung mga college students na daw, prostitute na doon. Narinig ko yun eh. Sanay ako na, di ba, dapat aware ka parati sa lahat ng bagay. So, punta ako kay Chuchay sa Bacolod daw, dahil sa bagsak yung sugar industry. Yung mga college students, nagpo-posti na. Tapos sabi niya, wala man tayong pera. Kasi problema parati noon, pera, paano pupunta doon? Sabi ko, pero sayang yung Chuchay. So, nag-usap sila ata ni Diyos siguro. Kasi napayagan ako umalis eh. Pero si Edgar Kadagat ang contact doon. Sinamahan niya ako. Doon ko nakuha yung storya na ang lead ko sa isang motel, 100 meters away from the police station,
may nagjujugjug sa harapan ko. Yun ang may toro. College student sila. May interview ako, may naka-record ako eh. Yun, memorable story sa akin. Tapos pero ang ganda kasi na pwede kang sumulat ng kahit ano. Pag hindi kasi ganun ang dyaryo mo, mahirap. Ang hirap mabuhay ng training kasi na ganun na think, journalist talaga. Hindi pwedeng kung ano lang iabot sa'yo, yun na yung storya. Yun, naghanap pa kami ni Edgar talaga ng talagang gumagawa nun. Hindi, I mean, it's not investigative if it's not. Muntik ako nun i-libel eh. Sinabi sa akin nung mayor, nagsulat yung mayor na, well, hindi totoo yan. Hindi totoo na naapektuhan na. Kasi it's about the effect of the sugar industry's fall to the lives of every Bacolod resident. No? Pero you had to find out if it's true or not first. It's a story, yes, but is it true? Parang there was this report na may prostitution sa Matabungkay. And we also had to look for true. Nag-interview kami talaga doon at totoo, mga ganyang kaliliit na bata. Nagiging prostitute. So, these stories will show kung paano yung pag-decay ng society at that time. Unti-unti na talaga, naayaw yun makita ng mga Marcos na bumabagsak ang industry sa Bacolod, naghihirap ng tao. Ayaw nilang makita na meron ng prostitution, child prostitution sa Matabungkay. All this add up to the real situation kasi. That was what Malaya was doing. It was showing people what was really going on everywhere in the country na hindi totoong maganda ang buhay under their rule. Diba? Yun yung, ako sa akin, yun yung naging role. At doon ako nakatutok kasi nung nagtatrabaho ko na ipakita yung totoong nangyayari. And the risk was there. Like we were all being followed eh. Kasi ang sabi naman talaga nila, ang Malaya is a communist paper, period. Ganun lang yun eh. We were all tagged as communists. Eh, hindi naman tayo communist. Lahat naman kasi diba? Pagkalabang ka, komunista ka eh. Komunista ka. Oo, yan naman ang ng mga diktador, di ba? Yun ang sasabihin nila. As of now, yung Matabungkay. Oo. Grabe yung experience ko. Doon ang liit ng bata. Oo, doon Kasi puro spot news lang noon eh, no? Kasi nasi-separate noon. Itong first few pages, basta yung gitna is the editorial, yun yung columnist, at yun yung tungkol sa yun na yung pinaka-in-depth, di ba, na analysis kasi siya of events, yung mga columns. Tapos yung mga pages before that would be spot news. Yung mga nakuha sa beats, mga nakuha mo. Konti lang ang naging investigative noon. Sila Joe ata nag-investigative sila, di ba, police? Yung mga drugs. Sila yung nag-investigative, sila Ruder Batwigas, ganyan. Pero sa atin, sa atin kasi, may special report tayo every week. Oh, it's tuloy-tuloy. It's part of the news gathering natin na investigative. Ito kasi special talagang tinututukan nila Joe Burgos, si Batwigas. Tungkol sa drugs sila eh. Talagang tinutukan nila yun. Kasi naman pre-martial law paper. Pero tayo lahat ng klase na ata ng lahat ng klaseng balita gagawin mong special report eh, no? I-in-depth talaga yan. Kasi ginagawa ng mga police reporters noon. Kaya dinala niya sa Malaya. Ito kasi sama-sama. Pero actually, tinatapon ka Marami talagang bigla kang mapupull out dito, punta ka doon. Diba? Wala naman fixed na beats eh. Ang naalala ko pa doon noon, ewan ko kung meron kayong experience, nung natapos ang EDSA, dumating si Bot Bitug. Sumisigaw siya. Hindi to, dito, timog na to ha, pero tapos nakalipat ng timog. Pero sabi ni Bot Bitug, cleared na! All cleared, sabi namin ng alin. Nakaganon na lahat ng mga papeles ninyo, hindi na kayo komunista. Cleared na. Nakaganon na yung yung mga pangalan ninyo. Nakalagay kasi communist sa mga papel natin. Tapos nakaganon na daw, nakascratch na, so ibig sabihin, cleared na, hindi na kayo komunista, sabi niya. Kasi before that, lahat considered niya as communist, lahat yan may sumusunod. Kaya nga may body system eh. Kasi you're supposed to tell your body kung nasaan ka. Kaya there was a time, ito maganda, wala ngang pera eh, so walang radyo. So minsan nasa yung radyo, minsan wala. So paano mo naman sasabihin dun sa mo na ikaw ay nandito sa lugar na to? Pero yung sunod marami. Isa sa natutunan ko, yung pag ang sapatos makintab, ingat ka na. Tapos nasa bus kayo, tapos ang kintab ng sapatos niya, militar to.
sundalo to. Tapos ito, masaklap. Meron siyang envelope na nakaganyan dyan, nakaganon yung kamay. Po, siya baka may boga to sa loob. Yung ganon. Ikaw ba nakagraduate? Tapos minsan umuwi ako from Heart Center. Di ba nakapag-aral ka habang nagtatrabaho? At that time, walang ano Hindi yan nga, nakapag-aral ka naman, di ba? Wala pang tricycle nun dyan. Kasi nga, kugun-kugun pa yan, no? Konti lang bahay. Pero bababa pa rin ako ng Heart Center, maglalakad ako pa uwi. Nagkataon naman, na gabi na, mga 10, 10:30. Naglalakad ako, may sumusunod na kotse. Yung may nag-cruise na kotse. Lancer na red. Ito kung alam, bakit ko alam na military siya. Kasi meron siyang antena. Yun lang ang may antena nung panahon na yun, ang may CB radio, no? Nung panahon na yun, yun lang yun. Military lang. Sumusunod siya talagang bagal. Tapos parang inaasar ka din. Inaaliw ko yung sarili ko, pero takot na talaga ako. Kasi ang bagal talaga sumusunod. Hindi ko alam kung yun na yung gabi ko. Kasi noon, everyday, hindi mo alam kung araw mo na o gabi mo na. Kung mahuhuli ka o hindi. Hindi namin alam. We lived in fear for how many years, no? Every moment of our lives. Sabi ko, kung bumalik kaya ako? Tapos katuking ko. Niloloko ko na yung utak ko, sarili ko para lang mawala. Tapos sabihin ko, Ma, doon din naman kayo pupunta, pahits naman, no? Tapos sabi ko, gago, wag mong gagawin yan. Talaga magmumukha ka ng baliw sa sarili mo, kinakausap mo na. Hanggang nakarating kami sa bahay, pag ganun ko ng susi, dumiretso silang mabilis. So alam mo, hinatid ka kasi kumanan eh. Hindi pwede naman dumiretso, di ba? Bakit kumanan sumunod sa akin? Yan, hindi ko makakalimutan yung experience na yan.